Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading nyo, di ba para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipika po energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka rin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon ng iba sa inyo. Puro court cards. Ito. Walang dating kasi sa akin. May iba sa inyo na maganda ang takbo ng career nila. Whether babae o lalaki. O kakilala nyo to. Basta, maganda yung takbo ng career niya. Ngayon, may mga taong hindi natutuwa na ganito ang nangyayari sa buhay ng iba sa inyo. Sad to say. So, dyan papasok yung insecurity, evilness, evil-minded. Kasi nga may inggit eh. May naiinggit sa iba sa inyo. Whether kilala nyo na to o hindi pa. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganun ang dating eh. So, para malaman natin kung sino tong taong to na naiinggit sa iba sa inyo, beware. Ito ang clue. Alin man sa mga to. Pisces, Aries. Ay, kapwa nyo Pisces pala to. Aries. Again, Pisces, Sagittarius. Itsura. Tingnan natin kung makuha natin dito. So, yung itsura, pwede tumama sa inyo o dun sa naiinggit nga sa inyo. Ito yung clue. Hazel eyes. So, pwedeng foreigner to o contact lens. Yung hazel eyes. O baka ganito talaga mata ng iba sa inyo. Who knows? Oh, white American. White American. Foreigner nga, oh. O baka nasa Amerika yung iba sa inyo, o yung naiinggit sa inyo ay nasa Amerika. O baka kayo yung nasa Amerika. Sa may white American dito. May peklat, ayun o. Peklat. So, yung peklat noticeable. So, may someone na nasa Amerika o yung tao, whether kayo mismo to kasi may half Filipino, di ba? Ay, nasa Amerika o white American. Ito may peklat. Ito pag sharp face, probably payat yan. Kaya ganito itsura ng babae. Kasi hindi naman mapapansin yung feature ng mukha kung mataba, di ba? Siyempre, mababalutan ng taba. So, kitang-kita yung mga buto. So, ibig sabihin payat yung taong yan. So, mapanga, machikbong, malapad noo, sharp. So, may something na sharp. So, pwedeng matang silong, makapal lang bibig, o yung mata masyadong sharp. Sharp.
fierce look siguro. O singkit. Anyways. Papatay na ibang detalye. Ito pala. So, paano pag ganito? Meron tayong Six of Swords. Pero baliktad. The Lovers. Ito, Magician. Knight of Pentacles. Upright. Excuse me. Tingin ko tatama to sa mga nag-break. O hindi nagko-communicate nowadays. Probably mag-lovers. Whether nag-away o mag-ex. May manifestation kasi dito eh. Oh. So, itong Knight of Pentacles natin, pwede rin may kinalaman sa offering ng stability o loyalty, security. So, may someone na mag-take action. I-show ang hard work. So, madaling salita, may someone na mag-e-effort. I-work out yung connection. Kasi probably mag-ex tong mga to eh. O, again, nag-away sila eh. So, ibig sabihin, mag-ex o nag-aaway pa lang. No contact sila ngayon. May nagba-manifest nga dito. Siguro, ang tinatry, ang gustong mangyari ng iba sa inyo, ang minamanifest ay magkaayos pa. Mag-take ng accountability, responsibility, at i-work out pa ang connection. Tingin ko, wish granted to since nasa last naman tong position. Ngayon. So, kanino tatama yan? Ito yung possible ex ng iba sa inyo. Ex ng Pisces. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Specifically Aries, dahil umulit. At Cancer. Ngayon, ito yung iba pang clue. So, yung lalaki, nga pala, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. So, may facial hair daw eh. Ibig sabihin may bigote o balbas. Mahilig sa puting damit o baka uniform yan. Short hair. So, ayan. Ganyan ang tsura ng buhok. Buhok lalaki. At kung di buhok lalaki, ay ganito. May kli lang ang buhok. Medium hair. Ngayon. Punta tayo dito sa isa pang deck. Teka, ayusin ko lang. Masikip. Ayusin ko yung mga deck. Teka.
Ito maganda. Pero tingnan natin kung maganda rin to. Ay. Ito may swerteng darating. Opportunity o money. Kaya lang, o luck. Sandali lang at nandito kasi yung coffin. So, short-lived lang yung luck. So, ibig sabihin, kailangan ng matinding discernment kung paano ma-enjoy yung luck na paparating nga. Dapat maging wise sa pag-take ng decision. Okay? Para ma-enjoy. Ngayon, paano ba ito magiging positive? Nasa dulo kasi itong coffin. Ibang case, sa negative side, pwede rin itong happiness. So, panandalian nga lang. Sandaling happiness. O chance. Ang downside negative side ay mauubos ang pera ng iba sa inyo for some reason. Baka sa kakabili ng luho o ng mga kung ano-ano o baka maubos sa loan. So sabihin natin paano yung eksena nito? May magbabalik sa iba sa inyo tapos hindi pinansin agad. And nung hindi pinansin nawala na ng tuluyan. Ganyan yung eksena. So may chance kaya lang hindi sineryoso. Binaliwala. So tuluyan na siyang nawala. Like pag-grab ng opportunity. Halimbawa, may dumating sa inyong trabaho. Hindi nyo agad ginarab yung opportunity. Nakahanap na ng iba yung employer. Kasi nga, hindi agad dinasikaso. May tatawag sa inyo. Halimbawa, dati nyo in-applyan. So, wala kayong idea na sa tagal ng panahon na in-applyan nyo yun. Ilang taon nang nakakaraan, biglang tumawag. Tapos, yun nga, baka available pa daw yung iba sa inyo, ganyan. Tapos hindi agad pinansin yung text o call. Hanggang sa nakahanap na ng iba, yung employer. So, yun yung example. Isa sa example. Ano ba? O ex siguro, may magbabalik na ex, tapos nag-text, hindi nyo pinansin, tapos nung nag-reply kayo naman yung hindi pinansin. Ganon, pwedeng ganon. Diba? Case by case scenario. Anyways, mahirap na combination. So, punta tayo dito sa susunod. Stars. Rose. Well, ibang case dito, baka may magkagusto sa inyo o kayo yung magkagusto mo like kapitbahay o malapit lang sa inyo. Nakatira yung tao. Isang barangay lang o isang city. Unang senaryo. Pangalawa, may wish na magkakatotoo. Paano? Tuto pa rin ng
Ano ba? Tuto pa rin ng someone na babae. So, sino tong babae? Babaeng may pera. O pwedeng kaibigan nyo. Kapitbahay. Grabe rin kapitbahay. Hindi siya kapitbahay. Mulay, kapatid. Kaibigan, kapatid. Pero kung kaibigan niyo yung kapitbahay, di why not? Di ba? So, yan. May wish na magkakatotoo at yung sinabi kong babae nga yung tutupad sa kahilingan ng iba sa inyo. O pwedeng bisexual yung tao. O kambal. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo dun sa kakilala nyo. Kung may kakilala kayong ganitong description. O Gemini, Libra, siguro air sign, Gemini, Libra, Aquarius. O taong, eto parang ganito. May highlights ang buhok. O nagpakulay ng buhok. Hindi dim. Anyways, ibang case plano ay mag-resign. May iba sa inyo magre-resign o magse-separate. Yun yung plano. Separate sa karelasyon o sa trabaho. Ano kasi to, crossroads eh. Tingnan nyo, ito yung daan na isa. Yung isa pa ganun, ito pa ganun. So, dalawa sila, di ba? Nagkaroon ng intersection. Kahiwalay ng landas ba? So, may iba sa inyo. Whether kayo mismo o someone na malapit sa inyo, baka nga maisipang mag-resign o magpag-iwalay sa karelasyon. May importanteng aasikasuhin yung iba sa inyo o desisyon. Kasi, ewan ko kung anong clarity to, pero more like, kung ano man yung maisip ng iba sa inyo, ay isasagawa na rin to. Like idea, plans, vision, goals. O anything na may kinalaman sa guidance. Anyways, last na to. Ito new member ng family. May pregnancy. Asan ang pregnancy? Kundi ang pregnancy ay relocation. So again, kung dito tumama sa inyo, di ba ka dun sa someone na malapit sa inyo? O kakilala nyo. Yun nga, pwedeng ma-relocate o mabuntis o mag-migrate nowadays. I mean, sa 2 weeks na to. Ibang case, kapamilya, relative ay mapopromote o mag-heal mula sa sickness, marirenew ang contract, o may darating.
So, bisita siguro. May bisitang kadugo nyo. Ganun eh. Pwede kayo yung bibisita sa kadugo nyo. Kung may kadugo kayong bibisita sa bahay nyo. Basahin natin ang visitor. Anyways. Iba rin case ano to di ba ito yung bahay? Magpapaayos ng bahay. I-renovate yung bahay. Yun nga, papaayos ng bahay. Mga butas-butas, mga sirang bahay, papaayos. Baka matapik yan. Topic ngayong 2 weeks. O baka paayos na talaga. Ayun, may sira-sira dito. Mga butas-butas sa bubong. Wasak-wasak na rin kasi to Lalo matagal na yung bahay. Anyways, basahin ko na lang to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha ako dito ng 6. Listen to your inner compass. So, dito. Ito. It's okay to take your time. When in doubt, ask for guidance. It's okay to go after what you want. It might just want you to. Listen to your inner music. At ang huli, make the choice that empowers you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.